Hello pong muli! Kamusta po lahat mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. At syempre po, tis-tis lang po. Talagang napakahirap po ng sitwasyon natin. Dinala po tayo ng 3 taon sa pamumulitika, korupsyon, pamumulitika sa Duterte. Ito po mga tambay, katulad po, Duterte na naman po ngayon ang ating kukomentuhan. Ngayon po mga tambay, kinatigan po ng Korte Suprema po ang petisyon po ni Vice President Sara Duterte sa ginawa pong anomalya o sinasabing hindi pagsunod sa tamang proseso ng impeachment na gusto po talaga siyang i-impeach ng institusyon po ng Kamara, mga tambay. Sa katunayan, na-impeach na naman po siya ron, mga tambay. Pero may issue pa rin doon, di ba? 100 to 200 million of dollars pirma raw ng mga congressman. Issue yon, mga kabayan. Ito po, ano po ang sagot ng Supreme Court? Ay pinasasagot na po sila, mga tambay. Pinasasagot po sila sa loob ng 10 araw. Ito pong congressman o itong kongreso at ito pong senado sa ginawa pong petisyon ng Vice President, mga tambay. Dahil kailangan nilang sagutin ang impeachment na ginawa nila, lalong-lalo po yung pang-apat na impeachment na hindi po ito nasunod, mga tambay. Ito po ang dapat nating komentuhan. Sagutin po natin at pakinggan po muna natin ang balita. Sa iba pa ang balita, pinasasagot ng 10 araw ng Korte Suprema ang 2 kapulungan ng Kongreso kaugnay ito sa petisyon ni Vice President Sara Duterte ukol sa impeachment case. Samantala, aminado naman ang Malacanang na wala pa ring hiling ang Senado kay Pangulong Marcos Jr. na magpatawag ng special session para sa impeachment trial. Eden Santos sa balita. Inatasan ng Supreme Court ang Senado at Kamara na magsumite ng komento sa petisyon ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment complaint sa kanya. Ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Ting, binigyan ng 10 araw ang mga liderato ng Senado, Kamara at si House Secretary General Reginald Velasco para sagutin ang petisyon. Sa petisyon ni Duterte, pinapatigil nito ang impeachment trial at ipinapawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Tama. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. Aminado naman si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na wala pa ring hiling ang Senado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. It would be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing... Wag na natin pakinggan, mga tambay. Alam naman po natin ang Pangulo ng Bansa, wala naman po isang salita yan. Pabago-bago po ang isip ng Pangulo ng Bansa. Noong una po ano sabi niya? Kaya nga po nag-rally, peaceful rally ang Iglesia ni Cristo dahil sinuportahan po at inayunan po na Iglesia ni Cristo na yung desisyon o yung idea ng Pangulong Marcos na hindi dapat matuloy ang impeachment ng Vice President. Nangyari po ba? Di ba? Wala naman po nangyari, mga tambay. Kaya po dito po sa sinasabi po natin, yung proseso ng batas, abogado po ang Vice President. Matalino po ang Vice President. Hindi nyo kayang linlangin ang isang matalinong Vice President. At napakatalinong abogado. Sumusunod kasi sa batas at proseso ang Vice President. Ano po ba ang ginawa nila? Minadali nila. Minadali ang impeachment. Tapos yung ika-4 na impeachment ay hindi na po naaayon, mga tambay. Lumagpas na po doon sa deadline. Di umano, mga tambay. Di ba? Ano na po? Anong panahon na po ba na i-submit ang ika-4 na impeachment? Di po ba? 2025 na. Di umano. Di ba?
Kaya po lumagpas na sa deadline. Di ba? Yun ang kino-question. Hindi po pwede tumugma yun. Di ba? Mga kababayan, questionable yun. At yun ang kino-question ng grupo o kampo ni Vice President na hindi na yon sumasang-ayon sa proseso ng batas lalo sa impeachment. Di ba? Hindi takot ma-impeach ang Vice President dahil wala naman siyang tinatago lalo sa korupsyon. Napakarami na pong nagsasalita at nagpapatotoo kahit mismo ang COA. Kahit nga mismo mga senador na tumatakbo. Ano sinasabi ng mga senador? Kahit mismo sila ay nakita nila na walang binulsa na pera ang Vice President. Sino lang po ang pilit na talaga i-impeach ang Vice President? Di po ba ang grupo ng mga kaliwa? Halos karamihan po ay grupo ng CPP and PNDF. Sa tambay at yung sinasabi nila nga may impeach ang Vice President. Hindi po may impeach 'yan sa tamang sa tamang proseso. Mga katambay, hindi po may impeach 'yan lalo sinasabi nga kung ebidensya ay ilalatag nila, sablay na eh. Paano po may impeach ang Vice President? May impeach po siya dahil sa politika. Pupolitikahin po siya. Kahit po wala siyang nilabag na batas at pagnanakaw, may impeach po sila nila dahil nga po sa politika, ambisyon. Ambisyon po na meron pong maging Vice President na mailuklok dahil hindi po ito mananalo kahit anong posisyon sa darating na eleksyon, lalo sa 2028, dahil sa ginawa po nila sa atin ng 3 taon na natuklasan po ng mga Pilipino. Dinala tayo sa korupsyon, puro pera at puro palpak na programa, palpak na proyekto katulad ng 5,500 flood control. Palpak po yun eh. Di ba? At may issue pa po ng droga sila. Di ba? Sa tingin nyo, bakit po nila minamadali ang impeachment? Kasi nga, wala na po silang kalatoy-latoy. Mga tambay, kailangan po nilang madali ng impeachment kasi karamihan po sa mga nag-i-impeach, hindi na po yan makikita sa 20 Congress dahil sinusuka na po ng taong bayan yung mga congressman na yan. Real talk. Sinusuka na po yan. Dahil natuklasan pa ng mga Pilipino, pera-pera lang daw po. Sila, mga politiko sa 20 Congress, pera-pera lang. Dahil puro pera po ang issue sa kanila. Hindi po pagpapaunlad at pagpapaganda ng ating bansa at ekonomiya ang kanilang inaasikaso. Ang inasikaso nila ng 3 taon, pamumulitika sa kapera, tinrabaho daw nila. Di mo ba? Ano tinrabaho? Pera natin. Ibig mo, pirma pa lang na impeachment, 100 million, 200 million dollars daw. Ang sinasabi daw dyan na lagayan para pumirma ka lang. Pero, sibe, pasisinungalingan nila yan. Meron ba magnanakaw na umamin? Walang aaming magnanakaw na ako'y pumirma para magkapera ng 100 to 200 million of peso. Walang aaming magnanakaw na ganun. At wala rin aamin na drug addict na aamin siya'y drug addict. Ne. Kahit po tanggalin mo yag balls niyan, di aamin yan. Di ba? Walang umaaming magnanakaw sa ka-addict na siya'y addict at siya'y magnanakaw. Di ba? Komento ko po. Kaya po itong mga ito, kailangan po muna nyo sagutin. Ngayon, sasagutin nyo ngayon yan. Bakit nyo pinag-ubra? Lalo yung ika-4 na impeachment, mga tambay. Sasagutin nyo yan. Kung yan ba'y tumatama sa rules at sa batas. Abogado ang Vice President. Alam niya ang batas. Karamihan po kasi nang nag-impeach sa Vice President ay hindi po abogado. Hindi po abogado ang karamihan po nag-impeach sa Vice President. Dahil karamihan po dyan ay puro aktivista. Grupo pa ng CPP and PNDF ang karamihan dyan, mga tambay. At kasama ng Makabayang Black dyan. Kaisa yata nila yan. Di mo ba, mga babayan? Dahil nga sa politika, dahil pag nakabalik ang mga Duterte, sino po ba tatamaan pag nakabalik ang mga Duterte? Di po ba ang grupo ng CPP and PNDF, number 1? Dahil ayaw ng Vice President na talagang gustong-gusto niya mawakasan na yan. Gustong-gustong mawakasan ng mga Duterte, ang mga makakaliwang grupo
na matagal ng problema ng bansa. More than 50 years na wala naman na itutulong sa bansa. Mga kababayan, puro kaguluhan. Mga kababayan. Di po ba? Kaya dito po mga kababayan, malalaman po natin kung sino po talaga ang may itinatago at talagang puro pamumulitika lang, demolition job sa Vice President, political motivated, political harassment, tinrabaho mo ng 3 taon ng Vice President, dinadala mo sa confidential fund, kung totoo na iyan ay nangurap at kurap sa kanyang mga pondo, sa loob pa lamang na 1 taon, 2022 pa lang o 2023 pa lang, impeach na yan. Di po napakabilis nila in-impeach si dating Pangulong Joseph Estrada? Napakabilis. Ganon din si CJ Corona, yung dating Supreme Court na namayapa na po yata. Napakabilis po nila in-impeach yan. Di ba? Bakit ngayon sa Vice President? Hirap na hirap silang i-impeach. Kasi nga, puro tanim lang ang issue, tanim ang ginagawa ng ebidensya, puro gawa-gawa ang ebidensya para ma-impeach. Di mo ba? At napakahirap po i-impeach ang isang Vice President na isang abogado at napakatalino. Mas maniniwala pa ako na mas madaling ma-impeach ang Pangulong Marcos kasi hindi siya abogado at isa, kick out pa raw siya. Na-kick out sa eskwela. na-drop out pa yata sa eskwela. Ayon po sa kanila. Ayun, mas maniniwala pa ako na napakadaling ma-impeach ng isang pangulo ng bansa sa bagong Pilipinas kisa po sa isang Vice President na ma-impeach sa panahon po ng bagong Pilipinas dahil wala pong korupsyon, walang pagnanakaw. Samantalang sa bagong Pilipinas, ang Pangulo, napakarami ng issue ng korupsyon. 5,500 flood control pa lang issue na yan. Ang ginto, nasaan ang ginto? Hindi po nila maipaliwanag ang ginto kung magkano po ang pinagbilan, sino ang bumili, at nasaan ang pera. Impeachment po yan, impeachable po yan. Di ba? At nasa na rin po ang ating pinasok na investment, na Maharlika Investment Fund. Nasa na po? Pwede po yan. Issue po ng impeachment yan. At yung ginawa po nilang istapa sa pera ng bayan. PhilHealth. Ilipat mo ang PhilHealth, sa National Treasury natin. Impeach po yan. Pwede siyang ma-impeach. Na 89 billion, nailipat na raw po ang 60 billion ayon kay dating Pangulong Duterte. At ganoon din po ang pera sa SSS. 60 billion daw po. At yung GSIS natin, 62 billion po yata yan ayon kay dating Pangulong Duterte. At yung PDIC natin, mga tambay, 117 billion po yata yon ayon kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga po, kung pag-uusapan po natin ang impeachment, ang Pangulong Marcos po ang napakarami pong issue na po pwede siyang ma-impeach. Di po ba? Hindi ang Vice President. Kaya lang, sa bagong Pilipinas, mga tambay, hindi po ba kayo nagtataka? Halos lahat po ngayon ay hindi kumikibo sa mga natutuklasan po na questionable at korupsyon ayon kay Vice President at kay dating Pangulong Duterte, issue ng korupsyon kay Pangulong Marcos at sa institusyon ng Kamara at Senado. Hindi ba kayo nagtataka? Sarado ang mata ng media. Bulag, pipi at bingi ang media. Bulag, pipi, bulag, pipi, duling. Ang institusyon ng Kamara at Senado ay bulag, pipi. Bingi ang institusyon sa korupsyon. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Pati sa social media, ganun din po. Karamihan po ng, sabagay, attack dog yan. Mga sinusweldohan po daw yan. Talagang bulag po yan, pipi at bingi. Pati po ngayon ang bagong USEC po na nasa social media ay bulag din po yan. Bulag, pipi at bingi. Di ba mga tambay? Kaya nga po, kung hindi naman po tanga ang Pilipino, hindi naman po bobo, kung titingnan mo po talaga ang sinasabi nila korupsyon para ma-impeach ang Vice President, sino po ba talaga ang napakaraming korupsyon na issue ng 3 taon? Dinadala mo sa confidential fund na 125 million. Samantalang, yung hinahawakan na confidential fund ng Pangulo ay hindi bababa sa 4.5 billion.
kulangot lang yung kay Vice President, kulangot. Ilang taon na po bang may hawak ng confidential fund ng Pangulo na hindi bababa sa 4.5 billion? Di po ba? 2023, 2022, may hawak na po siya dyan, yung halos kalahati. 2023, tapos ngayon 2025, halos 2 taon at kalahati. Gaano kalaki yon? Pero wala po doon investigasyon na handito lang po sa Vice President. Kasi nga, pamumulitika. Kasi nga, meron po kasi. Bakit? Bakit ko nasabing pamumulitika? Di po ba yung kapangyarihan na sinasabi ni Vice President, hindi po kasi nila nagawa. Ano po yon? Di po ba gustong-gusto nilang balangkasin ng batas natin? Dahil nga, ano po ba ang umugong? Kaya gustong-gusto nilang balangkasin ng batas natin. Kaya nga po gusto nilang magkaroon ng people initiative. Di ba natatandaan nyo? Umugong po yan. Pinupus po ng Kamara yan. Yung people initiative. Di ba naharang lang po ng grupo ni dating Pangulong Duterte. Kasi ano po ang nakapaloob doon? Meron po kasing gustong wag nang mawala sa kapangyarihan. Di ba? Ano ang sabi? Gusto raw po yung baguhin para magkaroon na, Prime Minister ang bansa. Sino po ang magiging Prime Minister? Di po ba ang Speaker? Ayon po sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? At magkakaroon na po tayo ng forever na Prime Minister na hindi na po mapapalitan. Pati ang mga congressman at senador. Sino ba? Sino po naghahangat sa kapangyarihan sa tingin nyo na pinipilit po ma-impeach ang isang Vice President? Sino po? Di po ba yung naghahangad sa kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila na sinasabi ng Vice President? Ayaw nang mawala sa kanila nung makabalik sila sa pwesto. Ayaw nang mawala ang kapangyarihan, pera, at may bonus pa raw isang damukal na droga. Ayon sa Vice President yan. Mga kababayan, sino yon? Mga Duterte po ba yon? Hindi. Sila na gustong magpa-impeach sa Vice President. Logic lang po yung mga tambay. Kaya lang, hindi po nila magawa. Mga katambay, hindi po nila magawa. Kasi, paano? Proseso pa lang ng impeachment, sablay na sila. Di ba? Sa proseso pa lang, sablay na sila. Paano may impeach ang isang Vice President? Una-una, tinatamnan mo lang na issue, ebidensya. Pangalawa, yung proseso na impeachment, hindi mo na sinusunod. Napakarami mo sablay. Kasi nga, pag naumpisahan mo na mali ang impeachment mo sa Vice President, hindi natatama yan hanggang huli. Puro mali na po yan. Dahil mali Hindi naman tama yung impeachment. Hindi rin tama yung issue. Gawa-gawa lang. Paano tatama yan? Di puro mali. Di po ba? Logic. Di ba mga kabayan? Muli po, si Katambay Manong, wala pong mangyayari dyan. Ang mangyayari lang po dyan, mga kabayan, ipolitika po nila na sagad. Isasagad na po nila ang pamumulitika. Ano yung sinasabi kong sagad? Pupuwersahin na po nilang i-impeach ang Vice President. Hindi na po sila susunod sa proseso ng batas. Ano po yon? Yung pinipilit po nila na special session. Pagka po yan ay pinilit nila, yan na po ang sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, ni Atty. Vic, at nila Congressman Ungab, at marami pa po na nagsasabi, puwersahan na po ang impeachment, mga tambay. Dahil, sino po ba nag-i-impeach? Di po ba sila? Sino po ba ang tatayong mga hurado? Di po ba sila rin? Di po ba? Sila ang nag-i-impeach, sila rin na magdidesisyon para ma-impeach yung gusto nilang ma-impeach. Di ba? Parang ginisa mo sa sariling mantika ang Vice President. Walang due process yan. Wala kang makikitang due process sa impeachment. Dahil sa panahon po ngayon, pinupolitika nila mga Duterte, lalong-lalo ang Vice President. Pilit nilang pinatatanggal nila yung mandato ng taong bayan na binigyan ng mahigit 32 million vote ang Vice President. Pilit nila kinikitil ang boto, kalayaan ng mga Pilipino at yung binigay na tiwala ng taong bayan sa Vice President. Mga korap na politiko lang, kasama pa ang NPA, yung CPP, NPA, sila lang ang kikitil doon sa mandato na binigay ng taong bayan? Katanggap-tanggap po ba yon? Tinatamnan lang nila na korupsyon ng mga ito? Mga kaliwang grupo pa karamihan? Sige nga,
Sila pa mismo ang magpapa-impeach. Karamihan may issue ng korupsyon, pandarambong, may issue pa ng droga. Ang Pangulo, sila, magkakasama, sanib puwersa, mga kabayan. Kaya po, ang taong bayan naman po, sa tingin ko, komento ko lang, nagmamasid lang po. Nagmamasid lang po, mga kabayan. Dahil mismo ang ating dating Pangulo, nag-warning na po. Kung hindi nila makuha ang posisyon na hangad nila, may history rin po kasi sila na nagdi-declare po sila ng martial law. Di ba? Nasa kanila po kasi yun Yung patagalin na kapangyarihan, sila po kasi may history, no? Nasa history, dugo nila yun. Kaya yun warning po yun Pagka nakikita po ni dating Pangulong Duterte, pag hindi nila nakuha ang kapangyarihan na maglalagay po sa kanila ng forever, baka nga po, pag hindi nila napuwersa mapabagsak ang mga Duterte, baka nga po, mangyari nga po siguro, di umano, ang last option na lang po nila, mag-declare ng martial law. Last option. Komento ko po, hindi po malayo. Dahil po naiipit na po sila sa napakaraming issue, korupsyon, mga tambay, korupsyon, droga. At siyempre po, ang ginawa po nilang serbisyo sa taong bayan na wala pong nahita sa loob ng 3 taon ang taong bayan. Sinusuka na po sila Sinusuka na. Katulad po niyan, ang halalan, kung wala pong dayaan na mangyayari, hindi po mananalo na yan. Sinusuka na po lahat yan. Lahat po ng mga congressman, senador sa 19 Congress, sa 19 Congress, mga kabayan, sinusuka na po lahat yan. Kaya maging matalino po tayo, mga kabayan, dahil nga ngayon po, sa halalan po, bubuhos po ng pera, mga kabayan. Bubuhos ng isang damukal na pera sa halalan para po manalo sila. Talinuhan po natin, mga kabayan. Magpakatalino po tayo. Yung pera po, galing po sa atin yan. Dahil umugong na po na 200 million ang mga nakakuha nito. Pumirma. Yan po ay gagamitin po nila yan sa kapangyarihan na makabalik sila. Magpakatalino po tayo, mga kabayan. Kunin po natin ang sinusuhol na pera sa atin. Pero pagdating naman po sa botohan, gamitin po natin ang tama, mga katambay. Yung mga nagbabayad, wala po kayong utang na loob sa kanila. Pag binigyan po nila tayo ng pera, kunin natin. Hindi po natin utang na loob sa politiko na binigyan tayo ng pera para iboto natin sila. Unang-una, pera rin natin yung binigay sa atin. Galing sa tax natin yun Kaya wala tayong utang na loob, mga tambay. Sila pa ang dapat singilin natin. Bakit? Dapat nga makulong sila dahil pag nanakaw yun Di ba? Komento ko po, mga kabayan. Maging matalino po tayo, mga kabayan, sa pagboto. Mga kabayan, ang Team Suka po ang iboto natin, ang PDP Laban, para po magkaroon po ng napakagandang investigasyon sa 20 Congress. Napakagandang investigasyon. Lahat ng sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ni Atty. Vic at ni Congressman Ungab ay maimbestigahan po, mga kababayan, sa 20 Congress. Hindi kasi tayo nakakita ng investigasyon ng korupsyon sa 19 Congress. Ang nakita natin sa 19 Congress, number 1, i-impeach ang Vice President. At isang damukal na issue ng droga, krimen, kahirapan, pangako, at dalhin tayo sa isang damukal na korupsyon, pera ng bayan. Maraming salamat po, mga kabayan, sa nakagusto po ng ating tambayang, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po, mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Napakahirap po ng buhay natin ngayon. Lalo po, lagana po ang mga kriminal. Napakarami pong kriminal sa bansa natin ngayon. Nandiyan na po, kumpleto na po. Mga kidnapping, kidnapper, mga pulis na iskalawag, nagbalikan na naman. At syempre po, mga drug addict, mga tambay, magnanakaw, napakarami na po, mga tambay, sari-sari. Ingat-ingat po tayo at samahan po natin ng maraming dasal na tayo po ay maingatan ng may kapal. Muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.